Nas militar, hindi lang ang mga aktivista ang natutong lumaban, maging ang mga ina, ang tahimik na haligi ng tahanan. Natutong magsalita, tumindig, at ipaglaban ang sarili nilang tinig. Oh, Dina! Pumira naman yung anak mo, Amanda. Palagi lang naghahanap ng away. Pasensya ka na, Dina. Ay, ewan ko sa'yo, Amanda. Umihi kapag umihi ang kamay nasa kapag umihi ang kamay nasa Pamimigin mo nga yung mga anak mo. ang kamay nasa Babastos ang kinakanta. kapag umihi Pawayin mo. ang kamay nasa Oy! Tama na yan! Ako, Ferdinand E. Marcos, ng Batak, lalawigan ng Ilocos Norte. Inihalal at itinangha na Pangulo ng Pilipinas ay taimtim na nanunumpa at tutuparin ko buong usay at katapatan ang aking mga tungkulin bilang Pangulong Pilipinas. Ay tataguyod. Ma'am, naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga doktor na condition reflexes? Para bang pagdala mo ng bike mo at masasagasaan mo ang mga rosas ni Lola Asyang, bigla mong ipipihit ba ganyan ng Manabela? Hindi mo na pag-iisipan, basta bigla mo na lang ipipihit. Pure reflex action. Something na kapag nilabanan mo, makakasama sa kalusugan mo. Condition reflexes? Anong kinalaman nun sa pagpunta rito nila Mrs. Adriatico bukas? Kasi ma'am, yung mga anak nila, si Pamela at Mary Ann, matagal na nila kaming gustong anuhin. Ano ba ibig sabihin mo sa masama nun? Anuhin? Hindi gusto anuhin. May gusto? Hinahabol. Exactly, ma'am. Simula pa na ng basukan, kung saan kami ni Kuya, nandun din sila. Ngayon ma'am, magkakaroon kami ng junior-senior prom. At sinasabi ni Mary Ann na kami daw ang magiging partner dahil magkaibigan kayo ng mami niya. Ang inaalala namin, baka kausapin kayo ng mami nila at sabihin na kunin kami na date. Ma'am, alam naman namin na gusto mong maging mabuting kapitbahay sa kanila. Sa tuwing nakikita namin sila, tumipirik ang mata namin. Alright, sweetheart. Maliwanag ang papel ng iyong mga anak. Sa mundong ito, kung saan kayong mga babae ay parang dahong nagtutuyot sa nga sa kakahintay sa pansin at hindi namin mga lalaki. Hanggang sa maawa kaming isali kayo sa ligaya at luwalhati sa mundong ibabaw. Wala kayong magagawa dahil yan ang batas. It's a man's world. Cheers! Cheers! Ano kaya kung magtrabaho? Sure. Go ahead. Talaga? Payag ka? Nabasa ko rin dito sa Diaryo O na nangailangan sila ng tao para sa advertising. Sabing kumparing TED mo na kayang-kaya ko daw yun. Ang kailangan lang ay mahusay na PR. Ano bang trabaho tinutukoy mo? Hindi, trabaho. Sa labas, sa opisina. Total, malaki naman yung mga anak natin, di ba? At kinsulta mo ba talaga si kumparing Ted ko? Nagkabanggitan naman ako ngayon. Ano ba gusto mong palakasin? Una, doon ka sa kumparing Ted ko unang kumonsulta. Ano mo ba siya, Amanda? Sabihin mo nga sa akin, kulang ba ang kinikita ko? May mga bagay ba kung hindi maibigay sa iyo? Hindi naman sa ganun din yan. Eh hindi. Hanggat ako ang lalaki sa ating dalawa, ako ang nasusunod. And that is final.
in tonight as authorities deploy the army and impose a strict new curfew with a shoot-on-sight order. Marami na naman ang mga napatay. At hindi lang yun, sinisponde rin ang writ of habeas corpus. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Pwede na kayong damputin ng walang warrant of arrest at ikulong ng walang demanda. Mabuti kung ganun lang. Eh kung madampot kayo katulad ng isang student leader na si Charlie Del Rosario na kahit ilang taon ang nakalipas, hindi pa rin nakikita ang bangkay. Ang ginagawa ng isang magulang para sa kanyang mga anak ay handa siyang gumasta, so we shouldn't waste out of time. Hindi pa si Marcos ang presidente ng Pilipinas nang niladaan ang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Wala siyang choice kundi sundin ang kasunduan ito. At patuloy na makipagsubotan sa gobyerno ng mga kano? No, Jules, hindi mga bobong tao na sa gobyerno. Sila ay mga ekonomista at political scientists. Gano'n naman pala eh. Bakit lalong naghirap ang Pilipinas? Bakit tayo lalong nababaon sa utang? Na-realize mo ba, Dad? Hindi pa man ako nag-aasawa, may utang na mga anak ko. Hindi ka ba nagagalit na magiging anak ng bawat anak mo ay pambayad sa utang na walang kinalaman? Siguro, Dad, panahon na para pumili ang mga tao. Alinman sa dito ka o doon, walang neutral ground. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Permahan mo na lang. Huwag na yung asa kay dala. Huwag mag-alala. Passing grade yan sa 23. Pang round of grade 75. Isa pa, 7 working palakol. Mataas ang value ng palakol. Noong unang panahon nga, naibibinta pa yun ng lupa. Sumasakit yung ulo ko sa'yo. Manhaw! Huwag kang sasakitan ng ulo, ma. Di ko matiis makita na sumasakit niya ang ulo mo. Kamumati ko, ma, pag nakita sumasakit ulo mo, ma. Ma! Masyado kang nagpapagabi ah. Alam mo naman ang mag-curfew. Kumain ka na ba? Lumamig na yung pagkain, no? Initin ko lang. Agahan mo naman pag-uwi, anak. Pag-aalala ako sa'yo eh. Di bali sana, walang curfew. Jules? Jules, anak? Ma, pinatay nila si Willie, ma. Pinatay nila si Willie. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo sa Bicol na pinagsasabi mo? Ano ka ron? Wala tayong kamag-anak ron, wala tayong kakilala. May kakilala ko dun, ma. May mga kaibigan ako. Sinong kaibigan? Saan mo naging kaibigan? Sa organisasyon? Sa kilusan? Sinong kaibigan mo? In PA? Ma, daming tanong eh. Ano sabing gagawin mo sa Bicol? Eh di siya, pero kung gusto mo, baka sakaling pati ikaw mamulat. Malalaki ng mga anak natin mamaya. Gagawa at gagawa sila ng desisyon na hindi natin gusto. Pero, wala tayong magagawa dahil desisyon nila, buhay nila. Ina ako, Julia. Mga anak ko rin sila, Amanda. Mas matatag ka mo ang mga lagi kaysa sa amin. Hindi ko sila lagi naiintindihan, Amanda. Pero, naiintindihan ko na karapatan nilang sundin ang sarili nila. Nahanapin ang katotohanan at namatay sa sariling panindigan kung kinakailangan. Every man should have something he died for. A man who has nothing to live is not fit to live.
Ma! Nagsulat na pala si Kuya Jules. Pinadala ng kaibigan niya. Nasaan ang sulat ng kuya mo? Ma'am, hindi naman po para sa inyo eh. Para kay Kuya Gani. Ito oh. Ang inyong anak at hindi ninyong anak. Sila ay mga anak ng lalaki at babae na buhay. At bagamat nanggaling sa inyo, sila ay hindi inyo. Maibibigay ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal, ngunit hindi ang inyong paniniwala. Mabibigyan nyo ng tahanan ang kanilang katawan, ngunit hindi ang kanilang kaluluwa. Sapagkat ang kanilang kaluluwa ay namamahay sa templo ng kinabukasan, na hindi ninyo madalaw, lalo na sa panahon. Dito ko na mag-kwarto, sa'yo na to. Wow! What's the meaning of all this? Tatakal ka na ng anak? Hindi ko daw anak yun. Dumalan daw yun sa akin. Ang magiting na anak ng buhay. Dad, saan ka may sugat? Wala ko napagdalhan. Ma, ilang araw na ako dito sa Manila. Isasayan ko sana kayo kung hindi sa ganitong paraan. Sorry. Dika, dito mo siya dali-dali. Jason! Gisingin mo si Melly. Sabihin mo mag-init ng tubig. Dali! Kunin mo yung susi, kunin tayo ng hospital. Dad, sandali. Tama nung baril yung sugat niya. Natamaan kami nung hinahabol kami ng mga sundalo. Kayo lang ang pwede kong asahan. Hindi ako pwede mong tagal dito. Pwede ko ba iwan sa inyo si Rene? Pasensya ka na. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos last time. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin na aalis ako. Araw-araw, namatay kita ngayon. Na araw-araw, pinagdarasal kita. Na sana walang mayroong masama sa'yo. Pasensya ka na. Puro problema ang dinadala ko sa inyo. Kaya lang, ito talaga ang buhay ko. Naintindihan mo naman. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang mag-alala. Pagtatanggol ko ang revolusyon. Dito ko na lang po ito ilalagay. Ako na lang po. Oh, malakas ka na. Mabuti naman. Sigaw kayo. Sino ko kayo? Yung anak niyo, ano po ba talaga pangalan niya? Di bale na lang. Malasa po ba si Kuya? Alam mo na daw kung saan siya pupuntahan. Alis ka na ba? Hindi pa ho. Pwede pa po ba ako dito? Oo naman. Taga saan ka ba? Taga Manila ka rin? Estudyante ka rin ba dati? Paano ka nakapasok sa Kilusan? Pasensya ka na, marami akong tanong. Ano ko kasi maging tanga eh. Hindi ho. Marami akong hindi naintindihan eh kung bakit nyo ginagawa yung mga ginagawa nyo. Paano kinabukasan nyo? Ayaw nyo ba ng normal na buhay? Huwag mo na lang sabihin, nagtatanong ako, baka hindi niya ako maintindihan eh. Paano ikakalma ng isang magulang ang loo niya? Paano ikakalma ng isang ina ang sarili niya na hindi mangyayari na isang araw ang anak niya naman ang dadalhin sa bahay ng iba? Magpa-date-date ka pang nalalaman, at hindi ka nalang umuwi. Sana eh, tinawag mo na lang. Ma, mahirap sa telepono. Ano ang problema? Malaki.
natuntun ang kilusan. Ma, kailangan nyo maglinis ng bahay. Alam mo na ang ibig sabihin pag sinabi na maglinis. Kailangan tanggalin lahat ng delikado. May naibigay ako kay M na delikado. May mga naisulat siya na delikado. Mga poster na delikado. Kailangan tanggal lahat. Tapos pag may dumating, sabihin nyo, matagal na akong wala. Hindi nyo alam kung nasaan ako. Taon na tayong hindi nagkikita. Wala kayong balita sa akin. Tapos pag inibita kayo, wala sa inyo sasama pag nagpilit. Humingi kayo ng tulong. Kahit sino na magpapatunay na may kinuha sila sa atin. Ma, huwag kang magagalit sa akin please. Nasa public place tayo. Marunong ka bang tumingin ng oras? Ha, Jason? 1 o'clock na ng umaga, oh. Ma, nangaroling lang naman ako. Kahit hindi ka nangangaroling, gantong oras ka pa din uuwi. Hindi ka lalabas bukas, ha? Desperas na ng Pasko. Doon tayo magpapasko kina Kuya Juice mo. Minsan lang ang Pasko, minsan lang ang open house. Ma, pwede ako bukas. Hindi ka makapag-date kahit anong araw, wag lang Pasko. Jason, samahan mo muna ako mag-yasi. Musta ka na? Kanina ka patingin ng tingin ng relo mo. Ang mamadali? Pasko ngayon ah. Baka pwede ka hanggang mamaya. Damot mo? Sorry ah. Kayo lang kasi ang meron ako ngayon. Kung magagawa ko lang, maghihinto ko ang oras para di mo na kayo aalis. Bata ka pa. Huwag kang mamadali. Nasa iyo ang buong buhay mo. Pinatay nila ang anak ko!
Really? Anong sabihin mo? Ng anak mo hinuli, pinalaya, at pinatay? Hindi ba't gano'n naman talaga ang nangyari? Sino ang sabihin mo may naglawan? Mga pulis? Sino ang mga pulis? Anong gagawin natin? Tatahimik na lang? Natanggapin na lang na gano'n? Hindi natin tinatanggap na ganun lang. Ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin, pero huwag kang umasa. Huwag kang umasa na malulutas ang kasong ito na hindi maaasahan ang gobyerno na latasin ang kaso ng mga taong walang kalaban-laban. Libong-libo na ang napatay, sinasalvage, tinatorture, tinatanggalan ng bahay. Pinapatay sila sa iba't ibang paraan. Gusto kong malaman kung bakit nila pinatay ang anak ko. Hindi masamang tao ang anak ko. Kahit umarap pa ako sa Diyos, kahit sa demonyo, hindi masamang tao ang anak ko. Diyos ko. Masamang tao ang anak ko. Puro ka na ng Diyos, ha? Napapabayaan ng mga anak mo, Amanda. Parang wala kang ibang anak. Mas naka-open ako kay Diyos. Why? Ano gusto mong i-open? Mareklamo ka ba sa akin? Mareklamo ko sa mga anak mo? Sabihin mo nga, ano bang gusto mo? Gusto kong iwalay sa'yo. Pag-iulit nga, tama bang narinig ko, Amanda? My God, anong nangyayari sa'yo? May dinaramdam ka ba sa akin? Pag mong sabihin doon kapag ang babae gustong humimalay sa kanyang asawa ay umaalis na lang siya at hindi na nagpapaalam. Pag umalis ang babae, hindi niya talaga gustong humiwalay. Gusto niya lang na magtaka ang asawa niya, na hanapin na suyuin siya, gusto lang niya ng atensyon. Oh, okay. You did it. You got my attention and even shocked me. Now let's sit down and talk about it. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, huwag kang magloko na parang bata. Yan! Ang hirap sa'yo, akala mo lahat mabibili ng pera. Eh, hindi mo nga ako maintindihan eh. Kasi buong buhay ko, nanay lang ako. Hindi naman ako mahusay na ina. Alam ko. Nababasa ko sa'yo ah. Oh, ngayon, gusto mong isumbat sa akin na kung mahusay akong ina, na sana'y gising ako buong magdamag habang hindi nakauwi ang isa kong anak. Na maramdaman ko ang nangyari kay Jason. Katulad na nangyari kay Jules. Bakit hindi mo sa akin may sumbat ng diretso na hindi ko mahal ang anak ko ng pantay-pantay katulad sa pagmamahal ko sa panganay kong anak? Para sabihin ko sa'yo na hindi totoo yun. Pero, hindi mo naman ako naintindihan eh. Kasi, sa buong buhay ko, sa pagsasama natin, ang nasa isip mo, na kung nasa tama ba ako o sa mali, ang mga nagagawa ko, kung nakakasunod ba ako sa panuntunan mo o hindi, o eksakto ba ang mga kinikilos ko o ginagawa ko. Tapos na ako dyan, Julian. You can just stop being proud of me. Ang gusto ko ngayon, ako mismo. Just for a change. Maging proud ako sa sarili ko. Ang buhay ay isang karera. Minsan, nasa unahan ka. Minsan naman, nasa dulo. Pero kung minsan nga ay nagpapagitnaan ka na lang, ang dapat mo lamang gawin ay huwag huminto. Pwede natin iupan si Jason. Lahat, nagdahan siya sa atin. Pwede na tayo umiyak dahil masaya tayo. Dahil proud tayo ng isip magulang. Pwede natin pag-usapan ang ating mga anak. Ang lipunan. Ang buhay.
mapakitaan tayo ng puso at kaluluwa.